Magandang araw mga kabarya. Welcome back at OMG TV channel. Ang pag-usapan natin ngayon mga kabarya, itong ating 1,000 piso bill. So, ang balita ngayon ay itong ating 1,000 piso bill ay balak palitan itong mga bayani na nasa harapan ng ating 1,000 piso bill. Ito ay balak nilang palitan ng mukha ng Philippine Eagle. Yan ang pinaka-viral na balita ngayon mga kabarya. Ngunit ay bago natin alamin kung anong laman ng mga balita, so ipaalam ko muna sa inyo itong ating 1,000 piso bill, ang kanyang buong detalye. So kung bago ka pa sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa sunod sa ating mga video. Okay? So ito yung ating 1,000 piso bill mga kabarya. The Philippine 1,000 piso note. So ito ay 1,000 piso. Ayan, 1,000 PHP is a denomination of the Philippine currency. It is the largest denomination in general circulation in the Philippines. Jose Abad Santos, Vicente Lim, and Jose Pallanes Escuda are currently featured on the front side of the notes, while the Tubataha Reps National Park and the South Sea Pearl are featured on the back side of the note. Okay, so ito yung kanyang features. 1,000 piso. Value 1,000. Ang lapad 160 mm. Ang height 66 mm. So ito ang kanyang security features. Security fibers, watermark, see through registration device concealed value. 3D security thread, optical variable device, optically variable ink, tactile mark, rolling bar effect. Material use 80% of cotton, 20% abaca fiber, then years of printing 1944, 1945 up to present. Okay, so itong makikita nyo sa harapan mga kabarya. Ang design, Jose Abad Santos, Vicente Lim, Jose Pallanes Escuda. Centennial Celebration of the Philippines Independence. Designer, so Studio 5. Design 2020. Ang reverse naman, design Tubataha Reps National Park, South Sea Pearl, Pintada Maxima, Mindanao. Design for Tinalak, so Ikat Jid Abaca. So descendant is 2018. Okay, so yan yung ang dati nating 1,000 piso bill mga kabarya, yung ating 1,000 piso. So yan yung materialis, abaca and fiber. So na-mix no, yung cotton fiber ay yung cotton 80% din, ang abaca fiber ay 20%. Ngunit sa balita ngayon mga kabarya, itong ating 1,000 bill ay balak palitan ng Philippine Eagle yung kanyang mukha. So hindi lamang yung kanyang mukha ang balak palitan mga kabarya, kundi pati na ang mga materials na gagamitin dito. So alamin natin kung ano ang laman ng balita. Okay, so ito yung mga kabarya no. Unang-unang ikita ko sa inyo yung new design, new 1,000 bills featuring the Philippine Eagle on the top will be issued in April next year. The current notes features 3 heroes who sacrificed their lives during the Japanese occupation. So yan no, yung tatlong hero natin ay papalitan ng Philippine Eagle, yung kanyang larawan. Okay, so ito yung balita mga kabarya, ang pinaka-viral na balita ngayon. Ito ay galing sa newsinfo inquirer.net. So ito no, Manila, Philippines. Nananawagan si House Deputy Minority Leader Carlos Isagani, membro ng Opposition Party List Group na Bayan Muna sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Conbispe, noong linggo dahil sa pagtanggal ng mga larawan ng 3 Pilipinong bayani ng World War II sa disenyo ng mga bagong pirang papel ng Pilipinas at pinapalitan ito ng Philippine Eagle. Itatampok sa bagong 1,000 bill ang endangered Philippine Eagle na papalit sa mga bayaning Pilipino na sina Chief Justice Jose Abad Santos, Brigadier General Vicente Lim, at ang tagapagtatag ng Girl Scout of the Philippines na si Jose Pallanes Escuda na pinatay noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. So yan yung nakakalungkot na balita mga kabarya no. Balak palitan ng BSP yung ating mga bayani sa 1,000 piso bill. Papalitan ito ng yung endangered na
Philippine Eagle. So ito pa, mali ang spelling ng pangalan, bagaman hindi masama na itampok ang mga plura at puna ng Pilipinas sa ating mga papel di bangko. Ngunit hindi ito dapat maging kapinsalaan ng ganap na pagtanggal sa ating mga bayani na tumayo at lumaban para sa ating mga karapatan at kalayaan, sabi pa ni Zárate. Noong Sabado, tinawag ni Zárate ang BSP para sa clearing errors sa bagong disenyo ng panukalang batas matapos ang siyentipikong pangalan ng Philippine Eagle ay nabaybay na Paiti Kupaga Itipori sa halip na Paiti Kupaga Itipere. So yun ang error ng Bangko Sentral dati yun sa ating turaan puna na 50 centavo. So yan, tuloy natin. Sapat na masama na ang BSP ay nagkamali ng spelling ng siyentipikong pangalan ng Philippine Eagle. Ngunit mas masahol pa na binura nito ang napakahalagang mga makasaysayang figure mula sa bagong banknotes. Sa katunayan ay isiraan din ang kanilang makasaysayang kontribusyon sa pagtatanggol ng ating mga kalayaan at labanan laban sa dayuhang pananalakay, sabi pa ni Zárate. Sa paggawa nito, sinabi ni Zárate na tinutulungan ng BSP ang mga walang prinsipyong grupo at individual na ngayon ay agresibong sinusubukang baguhin ang ating kasaysayan. Revisionist makeover. Ipinunto niya ang mga banknote ay kumakatawan hindi lamang sa mga atraksyong panturista ng isang bansa, kundi kung ano ang pinanghahawakan ng isang bansa at nagsisilbing palaging paalala sa mga tao nito. Ang pag-alis ng ating mga bayani, paraan ng pagbubura sa kanila sa site ng Pilipinas. Hinimok niya ang BSP na muling isaalang-alang ang revisionistang pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa mga bayanang Pilipino kahit na ang mga plura at puna ay kasama rin sa bagong disenyo. Nauna nang sinabi ni BSP Governor Benjamin Diokno na ang BSP ang nagdisenyo ng bagong 1,000 piso bill at inaprubahan ng National Historic Institute. So yan yung balita mga kabaryanan. Nasagap natin dito sa Inquirer.net. So nakakalungkot ang balita mga kabarya kasi yung ating mga bayani sa 1,000 piso bill ay talagang mawala na. Kapalitan ito ng mukha ng endangered na Philippine Eagle. Ito ay sabi pa ni Governor Benjamin Diokno na ang nagdisenyo nito ay ang BSP. Okay? So, ang 1,000 lang kaya mga kabarya ang magbago. Sa palagay ko ay pati ang 500 piso. Yung ating 500 piso bill ay magbago din. Kasi ang mukha din ni Ninoy Aquino at saka ni Cory Aquino ang nandyan sa ating 500 piso bill sa ngayon. So may balita pa rin tayong nasagap mga kabarya. Ito ay galing naman kay Nancy Binay. So ito ang titulo ng kanyang balita. Galing din ito sa Inquirer.net. Redesign of 1,000 bill prelude to removal of Aquinos from 500. So yan ang tanong dito sa balita. So ang una-una nating 500 piso mga kabarya, yung kasalukuyang 500 piso mga kabarya, ito ay from 1 to 2. The image of the late President Corazon Aquino was added to the 500 piso bill in December 2010. So noong December 2010, dati ay si Ninoy Aquino lamang doon sa 500 piso bill ay dinagdag itong mukha ni President Corazon Aquino. So ito naman yung balita na sa Inquirer.net. Dito ay Manila, Philippines. Are the Aquinos next? So ito na. Tagalogin lamang natin mga kabarya para lalo nating maintindihan itong ating balita. Muling dinisenyo ng 1,000 piso bill, isang panimula sa pagtanggal ng mga Aquino mula sa 500. So yun ang tanong. Mula 1 hanggang 2, ang imahe ng yumaong Pangulong Corazon Aquino ay idinagdag sa 500 piso bill noong Desyembre 2010.
10. So ito yun. At ito yung sinabi ko kaninang balita. Manila, Philippines. Susunod na ba ang mga Aquino? So yan ang tanong. So ito na. Ang walang humpay na pagbubura ng 3 Pilipinong makabayan mula sa muling edinisinyong 1,000 banknote ay nagbunsod ng panawagan sa Senado na pilitin ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, na humingi muna ng clearance sa Kongreso bago gumawa ng anumang naturang desisyon na patahimikin ang mga alaala ng kabayanihan sa legal tender ng bansa. Sinabi ni Senador Nancy Binay na ang disenyo ng bagong plastic polymer na 1,000 bill na nagtatampok ng isang Philippine Eagle kung saan dating mga martir ng World War II na sina Jose Pallanis Escuda, Jose Abad Santos at Vicente Lim ay isang nakakadismaya na hakbang na dapat ay pinag-imbita ng konsultasyon kasama ang mga mambabatas at mananalaysay. Hindi lang binura ng BSP ang ating mga bayani sa 1,000 bill. Pinaliit din nito ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtutok sa mga halaman at hayop. Parang literal na nawalan ng mukha ang ating mga bayani, sabi ni Chair ng Senate Tourism Panel sa isang pahayag. Delegasyon ng mga bayani. Ito no? Nakakalungkot na sina Abad Santos, Lim at Yanes Escuda ang naging unang nasawi sa retail revisionism at hero delegitimisyon, sabi ni Binay. Si Abad Santos ang ikalimang punong maestrado ng bansa. Si Lim ay isang brigadier general na namumuno sa isang dibisyon ng army nung labanan sa Bataan. At si Yanes Escuda ang nagtatag ng Girl Scout of the Philippines. Ang tatlo ay gumanap na mahahalagang papel sa paglaban ng Pilipinas sa pananakop ng mga dayuhan. Sa kabilang dahilan, unti-unting pinatahimik ng BSP ang mga alaala ng kabayanihan at mga gawa ng pagkamakabayan, dagdag niya. Umalingaw-ngaw sa social media ang mga komento ni Binay kung saan sinasabi ng ilang Twitter user na maaari itong maging panimula sa pagtanggal ng mga larawan ng yumaong Senador Benigno Aquino, Ninoy Aquino Jr. at ang yumaong dating Pangulong Corazon Aquino sa 500 bill. Sa gitna ng isang walang humpay na kampanya ng disinformation upang ilarawan ang diktadura ni Ferdinand Marcos sa positibong liwanag sa kapinsalaan ng mga napatay. Pag-isipang muli ang desisyon anong Lunes, pinilit ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumaguso ang BSP na ipaliwanag ang desisyon nitong palitan ang 3 mga bayani. I'm trying to call the attention of the Bangko Sentral ng Pilipinas to consider their decision. Bagamat totoo na ang agila ay dapat nandyan din, ngunit marahil maaari niyang gawin ito sa kalahati, sabi niya. Ang ating mga bayani ay maaring nasa harapang bahagi habang ang reserve side ay maaring magtatampok ng mga pambansang kayamanan na mahalaga at kakaiba sa ating bansa tulad ng agila, sabi ni Dumaguso sa Pilipino. Iminungkahi ni Binay na ang anumang muling pagdisenyo ng mga barya at pirang papel ng Pilipinas ay dapat munang i-clear at i-endorso ng National Historical Commission of the Philippines kung NHCP at sinang-ayunan ng Kongreso bago ilabas para sa sirkulasyon. Ang muling pagdisenyo ng ating mga pira ay dapat magkaroon ng pagsang-ayon ng Kongreso at ng CHCP dahil ito ay may kaugnayan sa mga implikasyon ng ating kasaysayan at may mas mataas na layunin kung anong imahe na nilalaman ang dapat i-print sa mga tala at barya, sabi niya. Nauna nang inanunsyo ng BSP ang paglabas ng bagong polymer na 1,000 bill bilang bahagi ng direksyon nito ay lumipat sa plastic synthetic material sa halip na cotton at abaka. So ayan mga kabaryano, ang nakakagulat na balita talaga. So ang dati ay ang ating mga pirang papel tulad ng 1,000 at saka 500 ay cotton at abaka yung kanyang materials. So tulad nung ating binasa kanina sa kanyang pictures, 80% ang cotton, then 20% ang
baka. So pinalitan ito ng polymer at saka plastic, synthetic plastic na materials. So yan mga kabarya, yan ang pinaka bagong balita ngayon dito sa BSP. Sa kasaysayan ng ating 1,000 piso bill ay talagang masira at mawala na ang halaga ng ating mga bayani. So yan ay papalitan itong bagong mukha, ang mukha ng Philippine Eagle. Okay, so kung interesado kayo sa mga balita mga kabarya ay patuloy nyo lamang panoorin ito at patuloy nyong babasahin dito sa Inquirer.net. So yan ang source natin, doon natin kinuha sa Inquirer.net yung ating balita ngayon. At ito ay palagi nyong makikita sa YouTube, sa mga social media at saka sa ating radyo, TV. So palagi nyong maririnig yan mga bagong balita mga kabarya tungkol ito sa ating 1,000 piso bill na bagong disenyo. At pagkatapos ng 1,000 piso bill, ang pinag-alala nila mga kabarya ay baka yung 500 piso naman yung magbago. So yan yung balita natin nasagap mga kabarya at sana ay nakatulong ito sa inyo at hindi na kayo magugulat kung may makita kayong bagong pirang papel na 1,000 at saka 500. So hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan, ang ating OMG TV channel ay palaging magbibigay ng mga kaalaman tungkol sa ating mga barya, sa mga pirang papel. At dito nyo malalaman yung mga bagong presyo. Lagi nating i-update yung mga presyo ng ating mga barya. Okay, maraming salamat sa panonood at God bless.